Nung una nagulat ako nung i-anunsya ito ni President Bongbong Marcos dahil si President Marcos mismo ay galing sa isang matagal ng dinastiya sa ating pamahalaan, no? Yung kanilang pamilya, membro ng pamilya nila, maraming kinokontrol at hinahawakang mga posisyon sa pamahalaan ng sabay-sabay, no? Sa probinsya na lang ng Ilocos Norte, no? Marami silang mga kamag-anak doon sa iba-ibang level ng local government, tapos pati sa national. In fact, sa makitid na numero ng mga miyembro ng Senado na 24 lamang, dalawa silang magkakapatid, no? Siya tsaka yung si Senator Amy Marcos ay mga miyembro ng Senado, no, on the Mm. national level yan. Tapos of course siya presidente ngayon, no? Dati senador din siya. Kaya nagulat ako nung inanunsya niya ito. Ngayon, naghahanap ako ng signal sana na magpapakita na seryoso siya dito sa announcement, no? Na wala nang talagang isa sa batas na itong anti dynasty provision ng ating saligang batas kasi 1987 pa yan. Tapos maraming attempts mula nung 1987 na mag-file ng anti-dynasty bill, pero lahat ito ay hindi gumugulong, no, sa Kongreso. In fact, hanggang lang ito, hanggang committee level pa lang, no, pinapatay na, no. Kasi nga paano maasahan na sa isang Kongreso na kung saan halos 70% ng mga membro ay galing sa mga political dynasties, paano mo maasahan na sila mismo ang magsasabatas niyan, no? Kasi parang mangyayari, parang pinupukpok nilang sarili nilang interes at sariling pamilya kung tunay na ilalabas talaga ang isang batas na magpapatupad dito sa constitutional provision laban sa political dynasties. Ngayon, wala akong makitang sign. In fact, itong final na bill ng yung House Speaker D, no, na isa ring galing sa dynasty. Tapos of course si Congressman Sandro Marcos na House Majority Floor Leader, nakaka-disappoint yung nilalaman nung binasa ko yung kanilang magkahiwalay na final na panukalang batas na anti-dynasty bill daw. Para sa akin, ito'y mga final nila, mga peking anti-dynasty bill. Kasi hindi naman talaga nagpo-prohibit ng political dynasty. Siguro may mga binawasang mga posisyon doon sa dating mga fat. Kasi sa ngayon, yung mga dynasties, marami tinatawag na fat dynasties o kaya obese, no? Mm. Sabay-sabay silang humahawak ng posisyon sa iba't ibang level ng ating pamahalaan. Sabay-sabay. Tapos ano pa yan, no? Vertically, kasi by succession, no? Mula sa kanilang naging mga ninuno, lolo, tatay, etc., hanggang sa kasulukuyan, no? Vertically at saka sabay-sabay na horizontally. So, fat or yung tinatawag ng mga ibang political scientists na fat dynasty o obese dynasty. Itong panukalang batas ni Congressman D at Congressman Sandro Marcos, no? Babawasan lang ng ilan yung membro na sabay-sabay. Pero ang problema dito, ililegalize pa sa pamagitan ng kanilang panukalang batas itong mga dynasties na ito na
pinagbabawal na nga sa saligang batas, no? Kasi kung isa sa batas mo, tapos ganyan yung tipo, may babawasan ka lang na mga miyembro dito sa Fat Dynasty, ano pa rin ganun pa rin, no? Ngayon, ang aking challenge, no? Para ipakita sana ni Pangulong Marcos at pakita ng ating Kongreso na seryoso sila dito sa magpapatupad ng prohibition, constitutional provision sa dynasties, ang kanilang suportahan yung final na panukalang batas against dynasties ng Makabayan Bloc or Makabayan Coalition. Kasi nag-file ng, actually, naunang nag-file, ito ngang sila congressman na ng party list, Teachers Party List, si Congressman Antonio Tino, no? Si Gabriela Party List Representative Sara Elago, at saka si Kabataan Party List Renico, no? Nag-file sila ng mga unang mga anti-dynasty bills na talagang talagang pinagbabawal ang dynasties, no?